Hi guys! Kamusta po kayo? Ito po si Belle. Kahit fluent ako mag-Tagalog, Ingles ang una kong wika, kaya minsan nahirapan din ako mag-Tagalog. Merong mga words na iniiwasan ko talaga. Naiiwasan. Ito po ay ilang halimbawa na lang. Number 1, nararamdam. Pag gusto kong sabihin kung ano yung mga feelings ko, yung sinasabi ko na lang ay pakiramdam. Pero parang mali parang yung pakiramdam ko ay sobrang masaya. Parang tungkol lang sa health yan. Ewan. Number 2, naaalala. Hindi ito mahirap, pero ewan ko lang kung tama yung ibig kong sabihin. Ginagamit ko siya pagtanong ng, naalala mo ba ako? Yung mga ibang tao, sumasagot naman sila ng oo o hindi, pero hindi ko alam kung tama yung paggamit ko ng word na yan. Number 3, naririnig ng buong Pilipinas. Super ayokong word nito. Ayoko kasing gumamit ng matigas na R. Narinig mo ba ako? Number 4, natatrabahuan. Sinasabi ko na lang ay parang nagdalaw yung kaibigan ko sa trabaho ko. Tama ba din yan? O dapat natatrabahuan ko? Nagdalaw yung kaibigan ko sa natatrabahuan ko. Number 5, lagi ko to ginagamit sa pag-chat o sa pag-text. Pinagkakaabalahan. Parang anong pinagkakaabalahan mo? Ginagamit ko siya kasi yung anong ginagawa mo. Parang sobrang abrasive yan. Parang, anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo dito? Kaya mas maganda yung pinagkakaabalahan mo. Gusto ko sanang gamitin, pero sobrang mahirap. Number 6, hindi ko siya ginagamit, pero lagi akong tinetest ng mga kaibigan ko kung pwede ko siyang sabihin at hindi ko pwede. Never ko siya ginagamit at parang never ko din siya gagamitin. Salamat na nanood kayo ng mga video ko at sana natuwa naman kayo kahit bitin ang video ito. At oo, nagpakulay ako. Di ko alam kung gusto ko siya, pero parang sa tingin ko mas bata ako tingnan. Yes naman. Gusto ko rin po bumati sa lahat ng mga subscribers ko. Maraming salamat na gusto niya ako. Gusto niya. Salamat na natutuwa kayo sa mga video ko. Gusto ko pang kumanta at magkwento para sa inyo ng sobrang madalas. Maraming salamat po ulit at ingat po kayo hanggang sa susunod.